With that increase my heart, alright? Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, God. Naya ko boss. Tumayo. Change my heart, oh God. Amen. Hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Pawitin natin we have come into this place. Oh, we have come into this place to gather in His name and worship Him. We have come into this place to gather in His name and worship Him. We have come into this place to gather in His name and worship Christ our Lord. Worship Him, Jesus Christ our Lord. Let's forget about ourselves. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him.
naming banal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Yes, Lord. Habang kami lumalapit sa iyong presensya, Lord God, kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, at nagpapasalamat, Lord God. Nagbabalik kami, O Lord, ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay. Kami nagkukulang, O Diyos, ngunit Ikaw, Lord, ay hindi ka nagkulang, Lord God. Ikaw, Panginoon, ay pareho noon, ngayon, at magpakailanman, Lord God. Kami nagpapasalamat muli sa pribilehiyong ito na iyong pinagkaloob sa amin na magkatipon, Lord God, sa ilalim ng iyong dakilang pangalan. Kung kami magtitipon lamang, Lord, ng aming sarili, Lord God, ang sagaan ng amin, Lord God, ay magiging walang kapuluhan ng mga bagay na ito, Panginoon. That's why, Lord, we gather in your name, we gather in your spirit, Lord God, and we dwell under the Holy Spirit, Lord God, tonight, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, napakalinisin mo aming puso, kagaya ng aming inawit, Lord God. Yes. Change our hearts, O Lord Jesus. Forgive us our sins, O Panginoon. Di namin, Lord God, tinatago ang aming sarili, Lord God. Pagkus o Diyos, inihayag namin sa iyo na kami mga tao, Lord God, na may mga pagkukulang, Panginoon. Lord, may you forgive us tonight, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, nagpakalinisin po ang aming puso upang ang Santong Espiritu ang siyang manahan at maghari, O Lord God. Kapagkat kung wala ka, Panginoon, sa hapong ito, ay wala kaming magagawa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang kaluwalhatian mo siyang maghari, O Lord God. Ang init ng iyong Santong Espiritu ang siyang dumaloy at magdumaloy sa aming puso at sa aming isipan sa gabing ito, Panginoon. May we forget about ourselves and may we concentrate, O Lord God, with you, O Lord. Dalangin po namin, Lord God, na mga kapatid namin na gumaganap din ng ganitong uri ng gawain mo po silang pababayaan, Panginoon. Maging sila, Diyos, na padako pa lamang sa bahay-sambahan, ikaw po patuloy na mag-ingat, Lord God. Amen. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming gawain na ito, Lord God. Para sa ikaluluwalhati mo, Panginoon. Nagdakin ang pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo na aming Diyos. Amen. Amen. Baka po na pang bawat isa, mga kapatid. It's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. Patuloy na sinasabi ng ating propeta ang bagay na ito na it's good to be back in the house of the Lord. Hindi niya talagang mabuti na tayo maparito sa tahanan ng ating Panginoon. Amen. Hindi ito natin ginagawa bilang isang tradisyon o kinagawian lamang na magpunta sa simbahan tuwing Wednesday, tuwing Sunday, dahil kaya rin gawin ito ng mga Katoliko, mga kapatid, na pumunta sa simbahan at manalangin doon, no? Pero ito'y ginagawa natin dahil merong Santong Espiritu na nangunguna sa atin, mga kapatid. Binibigay ng inspirasyon. Kasi kung ginagawa lang natin ito out of tradition o out of norm o pinagawian natin, ay hindi natin mapiplease ang Santong Espiritu, ngunit sa pananampalataya na ibinigay sa atin at tinuro sa atin ng propeta, kaya tayo ay nagkatipon sa gabi ng pananalangin, mga kapatid. Bukod dito ay patuloy na ang ating Panginoon ang tumutugon ng ating mga dalangin, mga kapatid. Amen? At ayan, narito na naman tayo upang mag-prayer meeting. Kaya kung mayroon kayong mga prayer request, ay malayan niyo kung maipabot sa unahan para mabasa ng ating mga ngaral mamaya. Napakabilis ng panahon. Wala pa iba nating mga kapatid, marahil ay nasa trabaho pa sila. So, aantayin natin sila, mga kapatid. Dahil tayo mananalangin ng as a whole, as a family of God, mga kapatid. Napakainit ang panahon ngayon, ano, mga kapatid, na talagang magpapawisan ka kahit nakaupo pa lang. Pero salamat sa ating Diyos na malamig ang ating nainingatan niya tayo, mga kapatid, despite na mainit ang panahon, no? So sila nasa labas, nainitan sila doon, nakaubad yung makikita kayo, mga nakaubad. Pero tayo ngayon dito, makikita mo yung mga kapatid natin na nagpaka-jacket sila. So salamat sa ating Diyos na hindi na tayo hinayaan, mga kapatid. Amen. Habang hinihintay natin ang iba pa nating mga kapatid, awitan muna natin ng isang masayang awit. Ating Panginoon.
Itong in that city, love is night. Number 107. There's a country far beyond the starry sky. There's a country far beyond the starry sky. There's a city where there never comes a night. If we're faithful, we shall go there by and by. It's the city where the love is the light. In that city where the love is the light. The city where there comes no night. Have a mansion over there. And when free from toil and care, I am going where the land is the light. Here we have our days of sunshine. Here we have our days of sunshine. But we know that the sun which shines upon us now so bright will be changed to clouds and rain until we go to that city where the land is the light. In that city where the land is the light. The city where there comes no night. I've a mansion over there, and when we walk for that care, I am going where the land is the light. There the flowers bloom forever. The flowers bloom forever. And the day shall be one eternal day. Shall be one eternal day without a night. And our tears shall be forever wiped away. In that city where the light is the light. In that city where the light is the light. That city where there comes no night. I've a mansion over there, and it's free from toil and care. I am going where the light is the light. Here we have our disappointment. Here we have our disappointment. All the while, even at our father's home, there's hope, but with bitter blood. Though by night, we live the morning brings us smile. In that city where the light is the light. In that city where the light is the light. The city where there comes no night. I've a mansion over there, and when we come for that day, I am going where the light is the light. Then let sunlight fade the twilight, bring it good. Not a shadow can my blissful soul affright. For I know that up in heaven there is room. Amen. In that city where the light is the light. In that city where the light is the light. That city where there comes no night. I've a mansion over there, and when we go for that care, I am going where the light is the light. Amen. In that city where the light is the light. Salamat sa ating Panginoon sa opinion. Tayo dadako na sa isa pang bagay na ating gawain. Pag-aalay ng awit o mapatotoo sa ating Panginoon. Nais ko yung magbigay ng pagkakataon ko sa mga kapatid. Randall. Nais ko lang bumalik ng kapurihan sa salamat sa ating Panginoon nung sa kagalingan na natanggap ko last Thursday. So dapat nung Sunday ko pa na testimony. So
Nung last Friday kasi is gumala yung kami mga young people, Loredan kami. Tapos nung Friday night, is bigla akong nakaramdam ng lagnat mga kapatid. So, nasa galaan ako, nagkaroon ako ng lagnat. Ang hirap mga kapatid, pero salamat sa ating Panginoon at dahil gumamit siya ng mga lingkod niya para may maggabay sa akin, mag-alaga sa akin. At nung pag-uwi ko nung last Sunday, nung gabi na yun, nilagnat ulit ako, tapos kinabukasan pagising ko, nagka-sore eyes naman ako mga kapatid. Masakit yung lalamunan ko ng time na yun, tapos nagka-sore eyes ako. Sabi ko, ayos din tong kahoy na to eh. Talagang sinusubok din talaga karir eh. Nagkaroon ko ng sore eyes. Pero alam ko na ang Diyos ang magbibigay sa akin ng kagalingan. Kaya hinayaan ko lang na nangyari yun. Tapos nandiyan yung mga kasama ko sa bahay na nag-alaga din naman sa akin. Kaya salamat sa ating Panginoon sa kagalingan na natanggap ko. Sa Diyos ko pinapahing ng kurento sa salamat. Ayan. God bless you, Brother Radiel. At palampakan natin ang testimony mo na ang Diyos ang patuloy na naluluwalhati sa mga patotoong yan na ginagawa niya sa buhay natin. Nagtaas ang Christ. Mercy. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nais ko rin samantalahin ang pagkakataon na magbalik ng papulit para salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat, sa kagalingan na pinagkaloob niya kay Shalom last week. Halos isang linggo na nag-LPM. Kaya sa Diyos ko ibinabalik ang lahat ng papulit para salamat. Maging sa mga pangangailangan namin na ang Diyos ang patuloy na nagpo-provide at sa kasagutan sa panalangin na kanyang ipinagkaloob. We have heard the message alone, and all is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest, little bride, rest, for all is well.
the greatest battle ever fought. We must have the faith of Abraham, knowing God's word never fails. If you trust in Him, you'll find that all is well. All is well. All is well. We have heard the message long, and all is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest, little bride, rest, for all is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest, little bride, rest, for all is well. Sa Diyos po ang lahat ng papurpose. Amen. All is well. God bless you, Mr. Mercy. Salamat sa ating Diyos sa waiting yon na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid. And all is well. Next ko lang kung tumawag, kung meron na. Mr. Daniel. Malakasan siya sa kasi nung last week na kailangan kasi pumunta kasi hindi ko rin yan pag-aralan natin. Minsan mga iba yung pag-iba yung music mga tapos parang sinasabi na sa akin, ito na. Tapos, yung last week talaga, alas hindi na siya kumakain. Tapos, nag-living ko. After yung preaching, makanta na tayo. Naalala ko yung pinag-pray ni Jesus dun sa Gethsemane na naging totoo siya sa Diyos na tayo niya naman talaga nung nangyari sa kanya. Pero kung yung will ng Diyos habang gawin, sa inyo naging prayer, kulang na. Hindi ko tapos sa Diyos na daan. Ayoko pa talaga. Pero hindi pa content. Pero ano yung kung ano yung gusto rin sa inyo gawin ko na salamat sa Diyos na binigyan niya ng kalakasan ng lola ko kayo makain na ulit siya. At nakutusok na lang sa Diyos ng lahat ng pagkakas. Amen. Bless you, Sister Matt. At palakpakan natin ang Diyos. You can be praised to God your glory. At salamat sa ating Panginoon sa testimony ninyo na may magagawa ang ating Panginoon. Meron pa po ba? Very much. Nais magpasalamat sa ating Panginoon sa buong taon na pag-aaral. At alam ko na ang Diyos na siyang bumabay. At nais ko nang ipasalamat ko sa Diyos kahit next week pa yung tapos ng school namin. Kasi tuwing Sunday, tuwing Wednesday, mga kapatid, may pasok talaga ako hanggang 7:30. So, ang nangyari kasi, halos lahat ng professor namin is gabi talaga napabuwi or minsan sagad ko sa oras yung kinagamit ko lang. Pero salamat sa Diyos kasi yung professor ko sa Wednesday nung gabi, tuwing gabi, nagiging maluwag. Parang binibigyan ng Diyos ako ng pagkataon na makahabag sa pananambahan. Kaya sa Diyos ko lamang binabalik ang kataas-taas ng papel sa Bless you, Brother Nash. Salamat sa ating Panginoon sa testimony. Pero pa po ba, mga kapatid? At kung wala naman ay salamat sa Diyos sa mga patutuwa ng mga kapatid.
kapatid. At tayo dadako na sa isang mga bahagi natin gawain na pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Inaanyahan ko na makasalita ko kayo mga kapatid. Gawin natin ang I know the Lord will make a way for me. Awitin natin ang Tagalog nito. Alam ko may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Nakikita ko, Lord God, ang labi ng bawat isa, Panginoon. Alam kong may, sapagkat alam na may magagawa ka ang Diyos. Ay, tawag ating kapatid mo, MJ. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Touching Jesus is all that really matters, and your life will never be the same. There's only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. Oh, touching Jesus is all that really matters. And your life will never be the same. There's only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. Hallelujah, Lord Jesus. Dakilang Diyos, siyang makapangyarihan sa lahat ng bagay. Papuri at salamat muli, Panginoon, ang aming ipinagkakalog sa inyo, Lord Jesus, ngayong gabi. Sa pagpapala at biyaya na pinagkalog mo sa amin sa maghapon, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat pinagkalog niyo muli ang kalayaan sa amin upang sumamba at makinig ng iyong salita at makapanalangin sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na sa iyong kaunting hipo, Panginoon, ang kailangan namin ngayong gabi, Lord Jesus. Lord, wala kaming ibang asahan kundi Ikaw lamang, Panginoon, Lord Jesus. Pagpalain at basbasan, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, upang maging pagpapala sa mga makikinig, Lord Jesus. Bless each and everyone, maging gumaganap ng ganitong uri ng gawain. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kataas-taasang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo ng aming Diyos, tagapagligtas. Amen.
po natin sa both Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 at Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Kung inyo nang nasumpungan, sabi-sabi natin basahin. Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Isaiah 55, verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya salita ng ating Panginoon, maraming magpong bautismo. At isang pagpalang gabi po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. At kinagagala ko po na makita ang bawat isa na tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Amen. Sa kabila ng kahirapan sa labas, sobrang init. Yun yung nagdadala ng pagod sa atin, yung init. Bagamat kahit madaming trabaho, kung malamig, hindi naman ganun nakakapagod. Pero dahil sa init, mas nakakapagod mas nakakapagod kumilos. Diba? Because ang ating Panginoon, siya hindi nagbago. Amen. Patuloy na nabigay sa atin ng kalakasan. Maging sa akin din sa patutuo sa ating Panginoon nitong Lunes. Until now, may sipon ako nung nakaraan. Masakit sobra yung katawan ko. Masakit yung ulo ko. So, simula Monday hanggang Tuesday, hindi ako pa siya na makapag-aral. Kasi ang sakit sa ulo, gusto ko lang humiga. Pero mabuti ang Diyos sapagkat pinagkalap niya yung kagalingan na hindi sumakit yung katawan ko nitong araw na ito. Mas nagkaroon ako ng time para mag-aral, magbasa. Although matagal ko na siyang inaaral, kailangan ko na lang siyang isulat at para ma-jot down lahat ng kailangan. So, sa kanyang lahat ng kapurihan ko sa salamat. Amen. So, kung tayo po ay handa na, pag-usapan natin itong pinamagatang the mystery of process. So, maikli lang naman natin pag-usapan. Actually, nung inaaral ko siya, humaba siya. Mas mahaba pa sana siya, pero sa dinalahin ko na magpunta lang siya dun sa encouragement lang. So, nilit naman ng Panginoon, kaya pag-uusapan natin ngayon itong mystery of process. So, kung mapapansin natin and aminin natin na mahirap talaga magtiwala kapag hindi natin naiintindihan yung pangyayari. Amen. So, kapag magulo yung buhay mo, yung unang hahanapin mo talaga is yung understanding or yung paliwanag na bakit nangyayari sa akin yung bagay na ito. Diba? Gusto mong malaman bakit ka napunta sa ganong sitwasyon. Diba? So, mayroong pagtiwala kapag hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa'yo. Diba? Bakit? Kasi maraming yung tinatawag na understanding ng tao is limitado. Amen? Diba? So, yung nakikita ng tao na understanding is nakikita niya lang yung now. Pero hindi niya nakikita yung katapusan. Hindi niya alam yung kasunod eh. Tama? Di ba? So, dito sa ating pag-uusapan is malalaman natin kung ano yung misteryo behind of this process na nangyayari. So, umumpisa natin sa Genesis 50 verse 20. This is the story of Joseph. Si Joseph, kung makikita nyo, may mystery doon sa suffering niya. Diba? So, kung tatanungin mo siya, or kung si Joseph mismo yung magtatanong, matatanong ni Joseph na bakit
dahil matatanong natin na bakit hinayaan ng Diyos na nagawan si Joseph ng masama ng ibang tao. Actually, hindi lang ibang tao, malapit pa sa kanya. Di ba? So, kung ikaw mismo na tao, magtatanong ka bakit nangyari kay Joseph yun? So, there's a mystery behind. Tama? So, makikita natin doon. Pero sabi sa Genesis verse 20, ang nangyari kay Joseph, sabi niya, sa 19, and Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good. So nakita nyo kapatid, God meant it unto good. So may plano ang Diyos. Bakit nangyari yun? Bakit, di ba, nakita natin si Joseph, mabait siyang anak. Masunurin siyang anak. Pero yung mga kapatid niya nagkaroon ng inggit. Pero hindi natapos yung inggit doon. Diba? Pagdating doon sa Egypt, nagtuloy-tuloy yung trials niya. Nagtuloy-tuloy yung sufferings ni Joseph. Pero meron palang bigger plan para kay Joseph. Tama? So, kung gusto natin Psalms 105. Verse 17 to 19. Sabi niya dyan, siya'y nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila. Si Jose ay naipagbiling pinakaalipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan nila ng mga pangpangaw. Siya ay nalagay sa mga tanikalang bakal. Hanggang sa panahon na nangyari ang kanyang salita, tinikman siya ng salita ng Panginoon. So nakita niyo kapatid, the word of the Lord tried him. Nakita niyo yung message niya. Until the time that his word came, the word of the Lord tried him. So, pinakita muna na naging governor si Joseph, di ba? Naging governor siya ng panahon sa Egypt. So, nandun yung word na tried. Na-tried muna siya ng salita ng Diyos bago siya makapunta dun sa rurok ng kapangyarihan. Tama? Di ba? So, makikita mga kapatid, sabi niya dyan sa 18 na naranasan ni Joseph na mailagay siya dun sa mga tanikalang bakal. And hindi yun madali, masakit yun. Tama? Madalian ka lang ng lubid sa kamay, masakit na. Paano pa yung bakal mailagay sa iyong kamay? Pero it's a test after test, trials after trials. Tama? Hanggang sinabot niya yung rurok ng kapangyarihan. Naging kanang kamay ni Pharaoh. Tama? Pero anong sabi ng ating Panginoon, ni Paul sa Romans 8:28, di ba? That all things work together for good to them that love God. Amen, di ba? So, to them who are called according to their purpose. So, may purpose si Joseph. Bakit nangyari yung bagay na yun? Tama? Diba? Katulad na lang nung kung naalala niyo yung blind man dun sa John ba yun? Naalala niyo ba yun na nagtanong sila kay Jesus na bakit itong tao na to is bulag? Punishment pa yun sa kanya? Tama? So may mystery bakit siya naging bulag. Kasi si Jesus may hidden purpose. May i-reveal siya doon. Tama? Basahin natin sa John. Para mas naunawaan natin yung proseso ng ating Panginoon. Sabi niya dyan sa 9, sa 1, and as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin? This man or his parents that he was born blind? Jesus answered, neither had this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. So nakita niyo kapatid, patunay lang that something's happened because, patunay lang yun na ang plano ng ating Panginoon is may bigger plan. Hindi lang siya basta dahil kinawawa yung taong to. Tama? Katulad ni Lazarus, yung kamatayan niya is sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tama? So there's a hidden purpose. Tama? Kung makikita niyo yung proseso na to, it's a mystery sa mga taong walang kapahayagan sa salita ng Diyos. Amen? Diba? Katulad na lang kung maalala nyo si Shamgar. Tama?
Si Samgar, isa lang siyang tao sa bukid. Tama? Tatrabaho sa bukid. Tama? Mas marami kasi yung kwento ni Prophet kaysa sa Bible. Pero best na kasi Shamgar sa Bible binanggit. Pero si Shamgar, isa lang siyang magsasaka. Nagtatrabaho sa bukirin. Tama? Ano lang meron siya yung ox goad. Amen? At napatay niya yung 600 men sa pamamagitan ng ox goad. Amen? So, nakita niyo kapatid, di ba? Sabi dun sa ibang mensahe na ang ating Panginoon, bumili siya ng he chosen the weak things. Sabi doon, the weak things of the world to confound the things which are mighty. Tama? Para mapahiya yung mga matatalino. Tama? Di ba? So, nakikita niyo kapatid, si Shamgar, di ba? Ginamit siya ng ating Panginoon. Amen? Katulad natin, gagamitin ka rin ng ating Panginoon. At hindi siya maghahanap kung anong wala ka. Tama? Hahanapin niya kung ano yung meron ka. Si Shamgar, walang espada, walang baril. Tama? Ang meron siya, ox goad, and God uses what you have. Amen? Gagamitin niya ng ating Panginoon kung ano yung meron ka. Amen? Katulad ni Moses. Si Moses nagtanong paano ako pupunta dun sa Egypt? Lord, di ba? Anong sabi ng Diyos? What is that in thine hand? Amen? Di ba? Hindi niya sinabi na, Lord, kailangan ko nuclear para maubos yung Egypt. Hindi. What is that in thine hand? Sapat na yan. Why? It's more powerful. Tama? Sobrang makapangyarihan nung stick na yon sa kamay ni Moses. Amen. Sabi niya dyan sa message ni Prophet, if God be with us. And remember, the word of the Lord always performs miracles. Where will I know that you're with me? Sabi ni Moses. Sabi ng Panginoon, what's in your hand? Sabi ni Moses, a dry stick. Sabi niya, throw it on the ground. The first command God gave Moses. If you want to know that I am God, you got a stick in your hand, throw it on the ground. Moses said, Moses said, who sent me? How do I know that you are God? Sabi ng Diyos, what you got in your hand, I am the creator of life. I am the miracle-working God. And before Moses could ever see, pakinggan niyo ito kapatid, and before Moses could ever see the power of God that performed all the things, first, he had to obey God. Sabi niyan, obedience comes first before you see His miracles. Amen. Di ba? So nakita niyo kapatid, kung walang miracle sa iyong buhay, baka hindi ka nag-obey sa ating Panginoon. Amen? Sabi ng ni prophet that obedience comes first before you see His miracles. Tama? Katulad nung widow, si Elisha. Si Elisha o si Elijah ba yun? Tama? Si Elisha. Alin? Nung pumunta siya doon sa bahay na yun, amen? Tinanong niya yung babae. Anong sabi niya sa babae? Anong meron ka sa bahay mo? Tama? Sabi niya, isang palyok ng oil. Tama? Diba? Yun lang yung meron siya eh. Pero anong sabi niya? I-save mo yung pot of oil. Tapos humingi ka pa sa iba. Tama? Nakinig siya doon kay Elisha. Nakita niya yung obedience. Anong nangyari? Sumunod na verse, nabayaran lahat ng utang niya. Amen. Amen? Diba? Nakita niyo? Yung miracles, sumunod because you obey God. Tama? Kailangan mong sumunod sa commandments ng Diyos bago mo maramdaman yung miracles niya. Amen? Diba? So, minsan sabihin natin na may kita mo, Lord, langis lang to. Diba? Lord, langis lang, konting langis lang to. Pero may kita mo, sa kamay ng Diyos, yung langis na yon, it's an overwhelming supply. Diba? Nag-gets nyo ba? Katulad nung sa bata, naghanap si Jesus ng pagkain eh. Tama? Ilang isda at tinapay lang yon. Sa mata ng tao, kakaunti yun. Sa mata ng Diyos, it's an overwhelming supply. Tama? Di ba? So nakita niyo yung difference ng kaisipan ng tao at kaisipan ng Diyos. Tama? Di ba? So makikita mo na
Nung panahon na yun, libo-libo yung nagugutom eh. That's more than 5,000. Diba? So, pero meron baon is yung bata lang. And hindi yun sapat. Diba? Pero si Jesus, pag kay Jesus lahat ng bagay sapat. Amen? Diba? Kasi si Peter ba yun nagsabi doon na bakit ang dami? Nabasa niyo ba yun? Basahin natin sa John 6:9. Sabi niya dyan, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad si Andres na kapatid ni Simon Pedro, may isang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapot gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Sinabi ni Jesus, inyong paubuhay ng mga tao, madamo nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ng mga tinapay at ng mga pagpasalamat, ay ibinahagi niya sa kanilang nakakaupo at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila yung mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. So nakita niyo kapatid, yung sapat sa mata ng tao or kulang sa mata ng tao ay sobra sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So kung nakikita mo yung sarili mo na, di ba? Nakita mo yung sarili mo na hindi ka sapat sa ating Panginoon. Di ba? Iba yung kaisipan mo at kaisipan ng ating Panginoon. Amen? Di ba? Katulad ni Shamgar, balikan natin na ginamit ng Diyos kung anong meron si Shamgar. Tama? Diba? Ginamit niya yung ox goad na yon para pumatay ng 600 Philistine. Amen? Despite na si Shamgar is walang knowledge siya makikipaglaban. Amen? Diba? So, makikita mo kapatid, minsan hinahanap natin yung breakthrough eh. Diba? Yung breakthrough is wala sa atin. Kundi nasa kung anong meron tayo. Yung small skill mo, yun yung gagamitin ng Diyos sa'yo. Amen, di ba? Yung simple job na ginagampanan mo, yun yung gagamitin ng Diyos sa'yo. Amen? Di ba? Kasi kung tingnan mo kapatid, yung Diyos, sabi natin sa English nun, God does not call the equipped. Ayun tayo kapatid. God does not call the equipped. He equips the called by using exactly what they already have in their hand. Naintindihan niyo kapatid, na hindi tinawag ng Diyos yung mga taong handa na. Tama? Anong ginawa niya? Kundi hinahanda niya yung mga taong tinawag niya. Amen? Naintindihan niyo kapatid? Hinahanda niya yung mga taong tinawag niya gamit kung anong meron lang sila. Amen? Di ba? Hindi naghanap yung Diyos ng taong PhD. Yung hinahanap niya, fisherman. Tama? Di ba? Hindi siya naghanap ng matalino nung time na yun. Kasi dapat hindi siya sa dagat naghanap. Dapat doon sa simbahan. Dapat doon sa malalaking establishment. Diba? Pero pumunta si Jesus doon sa dagat. Amen? At natagpuan si Pedro. Amen? So, makita nyo kapatid, yung mga ganong bagay is katulad ni Moses. Diba? Kung mabalikan si Moses, hindi niya hinintay na magkaroon siya ng espada. Tama? Naintindihan niya at nag-obey siya na kung ano yung meron sa kanyang kamay, doon lalabas yung miracles ng ating Panginoon. Amen? Diba? Kaya huwag kang mag-complain kung anong wala ka. Ano? But ang gawin mo is to surrender what you have. Amen? Diba? Kasi yung part na isipin mo na hindi ka enough, sa part na yun, doon mo marirealize kapag pinahayag sa'yo ng Diyos that you are more than enough. Amen? Di ba? Sabi din ni prophet, kaya natin nararamdaman at nararanasan yung mga bagay na to sa mundo. Kaya sabi din, persecutions and trials are a natural. Sabi niya, normal part of the Christian life. So, naka-address lang siya sa mga Kristiyano. Sabi niya, persecution and trials are a natural
normal part of the Christian life. There is only one thing you can do about them. Anong gagawin mo? Commit them all to God, judge not, and leave their outworking and final judgment to Him. So, nakita niyo kapatid? Sabi niya dyan, commit them all to God. Kapag nakakaramdam ka ng persecution and trials, it's a normal part kapag ikay Kristiyano. At ang tanging gagawin mo is to commit them all to God and leave their outworking and final judgment to Him. Why? Makita niya si Hope. Merong mystery kay Hope. Ano yung mystery sa kanya? Merong katahimikan kay Hope. Tama? Diba? May katahimikan nung panahon ni Hope. Diba? Pero sabi doon sa Job 23 that He knoweth the way that I take. Alam ng Diyos kung ano yung pagdadaanan ni Hope. Amen? Tapos sabi ni Hope sa Job 42, diba? Sabi niya doon, I have heard of thee. Diba? I have heard of thee by hearing of the ear. Naririnig lang kita dati, Lord. Pero ngayon, sabi niya, but now mine eyes see it. Nakikita ko na yung kapangyarihan mo ngayon. Amen, no? So, nakita niyo yung meron kay Hope. Kung makikita niyo si Hope nung panahon na yun, may question din kay Hope. Diba? Na parang, nasaan yung Diyos? Nasaan yung Diyos kapag nararamdaman niya na tinatalikuran na siya sa gitna ng pagdurusa. Kasi nakita natin yung credentials ni Hope sa Job 1 and 2. Tama? Sumusunod siya sa ating Panginoon. But sa kabila nun, bakit naramdaman ang pinagdaanan ni Hope yung ganong bagay? Tama? So merong mystery of process kay Hope. Merong katahimikan kay Hope. Pero sabi sa Job 23:10, pumubuksan ko natin. Sabi niya sa 10, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran pagka kanyang nasubok ako ay lalabas akong parang ginto. So nakita niyo kapatid, alam ng Diyos kung anong daraanan ni Hope. At alam niya na masusubok si Hope. Amen? At kapag labas niya, isa siyang parang ginto. Amen? Diba? Kasunod nun sa 42:2 ng Hope din. Sabi niya dyan, nalalaman ko na magagaling sumagot si Hope sa Panginoon at nagsabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Tama? Kung hinayaan mo ang ating Panginoon na gumawa sa iyong buhay, amen? Makikita niyo kapatid na hindi mo mapipigil ng ating Panginoon kung gusto niyang gumawa ng mga himala sa iyong buhay. Amen? Di ba? Kaya bakit ka nagtataka sa mga ganong pangyayari sa buhay mo na nahihirapan ka? Bakit? Kasi ang ating Panginoon is, katulad ni Hope, hindi siya nagtaka at nalaman niya na walang makakapigil sa ating Panginoon kapag gusto kanyang baguhin. Amen? Diba? And itong last character natin na pag-uusapan. Ito talaga yung pinababasa ko lagi. At mapakinggan ko siya. Kaya tayo napunta sa topic na to, it's because dahil dito sa message na to. Dahil sa Bible verse na to. Pusa natin, John 13. Every time na maririnig ko itong Bible verse na to, nagiging comforting verse ko siya. Mas kinikilabutan ako kapag naririnig ko lagi itong Bible verse na to. John 13 verse 7. Sabi niya dyan, sumagot si Jesus sa kanya sinabi,
ang ginagawa ko'y hindi mo malalaman ngayon. Datapwat mauunawa mo pagkatapos. So, kapatid, nakita niyo yung message na yun. Lagi nating naririnig yun kapag communion. Pero hindi tayo nagdi-deep dive dun sa topic na yun. Kung mauunawaan mo yun, behind that communion, that feet washing, sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, kung malalaman mo lang yung bagay na to, ay sabi niya dyan, hindi mo nauunawaan ngayon. Hindi mo nalalaman ngayon, datapwat, mauunawa mo pagkatapos. So, nakita niyo kapatid, yung ang ginagawa ko hindi nalaman ngayon, datapwat mauunawang pagkatapos, may titignan mo yung buhay mo. Diba? Na parang, Lord, bakit ang bigat ng pinagdaraanan ko? Sasagutin yan ng John 13:7. Diba? Na, Lord, bakit ako may sakit? Bakit nangyari to sa pamilya ko? Bakit nangyari to sa akin? Bakit hindi ako umuusad? Bakit sobrang bagal ng spiritual life ko? Sobrang ang bagal ng changes. Bakit nawala yung mahal ko sa buhay? Bakit sobrang sakit-sakit nung nangyayari sa akin? Diba? Sagot ng Diyos, ang ginagawa ko, hindi mo nauunawa ngayon. Datapwat malalaman mo pagkatapos. Diba? Sobrang comforting ng verse na yon. Kapag maiintindihan mo kapatid. Kasi without God, hindi mo maiintindihan yung verse na yan. Amen. Without His revelation, kasi sobrang hirap nung verse na yan. Diba? Bakit? Kasi kung makita nyo kapatid, kung makikita nyo yung verse na yan, is sobrang hindi mo siya maiintindihan ng sobra. Bakit? Kasi hindi ka pinahayagan ng Diyos sa ganong bagay. Di ba? Nangyayari sa buhay mo to, pero dahil hindi mo maintindihan, sinisisi mo ngayon yung Diyos. Tama? Dahil hindi mo maintindihan yung gusto niya para sa'yo, gusto mo lumayo sa Kanya ngayon. Hindi mo naintindihan yung mystery behind that process. Gusto Kanyang baguhin. Tama? Di ba? Para may mabago sa'yo, kailangan may mawala sa'yo. Tama? Di ba? Pag may nawala sa'yo, kailangan may pumalit na bago. Di ba? Diba? So may kita nyo, katulad ni Abraham, di ba? Si Abraham, may mystery dun eh. Dun sa pag-utos sa kanya ng ating Panginoon. Di ba? Kung may kita nyo si Abraham, sabi sa kanya, pumunta kayo sa bundok ng Horeb. Sabi doon, at iaalay sa isa. Diba? So, makita nyo kapatid, bakit pinapagawa sa kanya ng ating Panginoon yun? Hinantay ng matagal ni Abraham yung bagay na yun. Pero isang bigla, bakit mawawala yung pinaghirapan? But he didn't question God. Staggered na. Diba? Kung naisip nga ako nung pinabasa ko yun, nasaan si Sarah nung ginagawa niya? Tanong nyo ba yun? Nasaan si Sarah? Nag-consult siya kay Sarah. Pumunta ba siya kay Sarah pinamagahan? Sarah, pumunta kay Isaac, iaalay ko siya. Although, di rin naman alam Abraham, na iaalay na si Isaac. Pero natanong nyo ba nasan si Sarah? Kasi hindi ko pa nabasa kung nasaan si Sarah that time. Pero kasi Genesis 22 yun, after Genesis 23, sinabi doon na namatay si Sarah. Connected ba siya? Natroma ba si Sarah? Hindi. Pero kung makikita nyo si Sarah parang nasa Beersheba, or nasa Horeb siya that time. Pero makikita nyo kapatid, si Abraham, sabi sa Hebrews 11:19, sabi niya dyan, na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang mauli ng Diyos. Mula dyan din naman, muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Nakita niyo kapatid, yung ginawa na kay Abraham, para mas maintindihan natin, sabi niya dyan, God had provided a way. How is He going to return? If you are going to take him up there and kill him,
and God told you to kill him. The flat words of take his life. And you're going to take his life, how are you going to return? Sabi ni Prophet, that's up to God. Oh my, can you see it? Maybe it's just me emotionally this morning. How is he going to get back? Si Isaac. But God said to Abraham, you go do it. So anong ginawa ni Abraham? He obeyed. Sa kanya nakita yung miracles. Tama? Abraham said, I receive him as one from the dead. And if I kill him, God is able to raise him up again. God gave the promise that through him, the Savior would come, and somehow God will do it. So nakita niyo kapatid, habang paakyat ng bundok si Abraham, hindi niya alam paano gagawin ni Lord yung promise sa kanya. Di ba? Pero sa isip niya, di ba, katulad nung sa Hebrews 11:19, kaya ng Diyos bumuhay ng patay eh. Tama? Di ba? So, kung makikita mo kapatid, hindi mo kailangan malaman kung anong plano ng Diyos. Kailangan mong malaman that He is able para gawin yung bagay na yun. Amen? Di ba? Di ba? So, kung babalikan natin, katulad ni sinabi kay Pedro ni Jesus, di ba? Na ang ginagawa ko, hindi mo nalalaman ngayon. Datapot mauunawa mo pagkatapos. Di ba? Katulad nung pinag-usapan natin nakaraan, when answers aren't enough, there is Jesus. Sobrang hirap ng sitwasyon na yon. Kasi imagine mo, may malubhakang sakit, ikaw. Or kamag-anak mo, magulang mo, kapatid mo, mahal mo sa buhay. And then, nanalangin ka. Diba? Nagumaling yung may sakit. Pero walang nangyari. And then eventually, kinuha siya ng Diyos. Tama? So, yung sagot sa katanungan mo is tinugod na. Kasi kinuha na siya eh. Sabi mo pagalingin. Pero bakit kinuha? Ito na kapatid, yung sagot sa katanungan mo is hindi sapat. Pero paano mo maintindihan that there is Jesus? It's hard without God's understanding and revelation. Tama? Hindi mo maintindihan yon. Pero si Abraham, he staggered na. Ano mang sagot sa panalangin ko na huwag patayin siya, I know that there's God. Di ba? That He is able. Hindi ko na para alamin paano papatayin si Isaac. Di ba? Hindi ko na alamin paano kung mababalik pa ba si Isaac. Pero ang alam ko, kaya niyang maibalik at mabuhay muli si Isaac. Di ba? So, nakita niyo kapatid, it's hard yung magtiwala sa ating Panginoon without revelation. Amen? That's why faith is a revelation. Tama? Diba? Kaya yung pinag-uusapan natin that there's a mystery of process. Kung hindi ka pagkalooban, nakapahayagan ng ating Panginoon sa proseso niya sa buhay mo, hindi mo maintindihan. Tama? Diba? So, ang ginagawa ko, hindi mo nalalaman ngayon. Tatapwat mauunawa mo pagkatapos. Lord, ang bigat kasi nga hindi mo nauunawa ngayon. Hintayin mong matapos. Diba? Kaya katulad ng pinasa natin, you must trust in the Lord thy God and lean not unto thine own understanding. Kasi yung kaisipan mo at kaisipan niya magkalayo. Tama? Diba? Magkaiba kayo eh. Pero kapag naman, nagtiwala ka sa ating Panginoon at patuloy kang nagpupursige at naglilingkod, anong sabi dun sa kanta? Diba? Since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Tama? Diba? Mas nakikita mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon kapag mas lalo mo siyang pinagkakatiwalaan at nananampalataya ka sa Kanya. Tama? Diba? Katulad ngayong gabi, mas masarap manalangin kung feel mo yung presence ng Diyos. Tama? Diba? There's time na nananalangin ka na parang wala lang. Diba? Parang ano lang, suntok lang sa hangin yung sinasabi mo. Or minsan nga, paulit-ulit ka na lang ng panalangin. Di ba? Pero may kita nyo kapatid, kapag nananalangin tayo, mas masarap kapag ramdam na ramdam mo, nakausap mo siya at kausap ka niya. Kasi it's a two-way communication eh. Dapat nagsasalita ka, nagsasalita siya. Di ba? Humingi ka ng dalangin, nagre-respond siya. Tama? Di ba? Buksan din natin, Philippians.
Philippians 1 verse 6. So makikita nyo kapatid dito sa Philippians 1 verse 6. Sabi niya dyan, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. So nakita niyo kapatid, pinasimulan ng Diyos na baguhin ang buhay mo. At sabi diyan, may patunay na hanggang sa kaduluduluhan lulubusin ni Jesus yung pagbabago sa buhay mo. Hindi ka niya iiwan sa gitna lang. Si Jesus, umpisa at gitna lang, hanggang dulo siya. Hanggang matapos. Tama? Sa kaisipan niya, simula nandoon ka, up until the end, nandoon ka sa Kanya. Amen? Diba? So, kung babalikan natin yung sa John 13:7, diba? Yung ginagawa ko, hindi mo naunawaan ngayon, at what malalaman pagkatapos? Sabi sa 1 John, nung natuto na si Peter, sabi niya sa 1 John 5, verse 10, at ang Diyos ng buong biyaya, na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Sabi niya sa English, after that ye have suffered a while. Ito yung words. Suffered a while. So, a while lang, konti lang. Sabi niya, suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Amen? So, yung ginagawa ng Diyos sa iyo is hindi mo nauunawaan ngayon. Datapot malalaman mo pagkatapos, after that you suffered a while, yung mga bagay na yun, it makes you perfect, it makes you establish, it strengthens you, and it settles you. So nakita niyo yung kabutihan ng ating Panginoon. At patunay na hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kayang pagtagumpayan. Amen? Di ba? Diba? So, when you feel lost, kasi ang feeling mo, ang dahil mong pagkakulang, dahil mong kasalanan, nagawa sa harapan ng ating Diyos. Diba? Kailangan mo lang balikan yung ating Panginoon. Sabi ni Prophet, sabi niya dyan, don't that just take the scare out of it now. God is with us. Although you sin, you got an advocate. Tell God you're sorry. Amen yan. Tell God you are sorry. Come on back. That's the way to do it. Don't think you're cast off forever. Huwag mong isipin na papalayo ka o nilalabas ka. As long as you still have enough desire, hanggat may desire sa puso mo to come to this church, God is still with you. That's right? Sure He is. He will just keep moving as long as He's called you. He's still in the saving business to call you. And all that's calling is still wooing at your heart. Come on. No matter what you've done, God still wants to forgive you. Take you back, love you a little bit, and hug you up to His bosom. Give you a few spiritual vitamins. Put you back in the church, in your position again. He came to redeem, to seek, and save that which was lost. So, naunawaan nyo kapatid yung mystery of process ng ating Panginoon na hindi mo nalalaman ngayon na dapat mauunawa mo pagkatapos. Ang plano ng ating Panginoon sa iyo. Last Bible verse, Isaiah 26:3. Sabi niya dyan, inyong ingatan siya ng lubos ng kapayapaan. Mas maganda sa English. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. So nakita nyo kapatid, there's a perfect peace sa mga taong nanahan at nagtiwala sa ating Panginoon. Amen? So, ngayong gabi, you don't need the answer today. Diba? Why? Because you have His promise up until tomorrow. Diba? Sabi niya, huwag mong isipin ng bukas. Why? Siya bahala. Tama? Diba? Hindi mo man alam or hindi mo man maintindihan ang ginagawa ng Diyos sa'yo. Kailangan mo lang pagkatiwalaan yung kanyang puso.
Di ba? At mauunawaan mo rin pagkatapos. Amen? Di ba? I hope mas naiintindihan natin yung message ng John 13:7. Amen? Kaya pag naririnig ulit natin yan, dapat mas nararamdaman natin na may bigger plan ng ating Panginoon na hindi mo maunawaan ngayon, that of what pagkatapos, mas malalaman mo. Amen? Pagpalain ng Diyos ng salita na ating kapag-usapan, na niya kung mausap tayo tumayo. Awitin natin yung sabing, lift up your hands to God. Kyopsi. It's not at all that, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who wants to life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Oh, open your heart. Lift up your hands to God. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Thank you, Jesus. And He said, "Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For thy yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest." When you feel the world is tumbling down, when you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face their eyes. Say hope, and see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, "Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For thy yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Tayo magbuhat mo na lang. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa mga salita mo Panginoon na pinagkalog niyo muli sa amin, Lord Jesus. Salamat Panginoon sa encouragement, Father, na itinulong niyo sa amin. Magtiwala Panginoon ng buong puso sa iyong mga plano, Lord Jesus.
na kahit maliit na kating Panginoon ay hindi kami Panginoon magkaroon ng dahil sa lahat ng iyong plano sa aming buhay. Dalangin namin na patuloy niyo Panginoon paigtingin ang aming pananampalataya sapagkat kung wala itong Panginoon, hindi namin alam Panginoon kung kanino kami Panginoon magtitiwala. Lord, dalangin din namin Panginoon sa bawat minuto ng aming buhay. We commit backslide Father. But ikaw, Panginoon, ay siyang dakila at di nagbabago kailanman sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang, nandiyan ka, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, na tumanggap sa amin at magpatawad ng aming mga kasalanan, Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na makaabot kami, Panginoon, sa kasakdalan ng nais mo para sa amin, Lord Jesus. Makasunod nawa kami, Panginoon, sa iyong sakdal na kalooban, Lord Jesus. Sa inyo namin, inaas nitiwala ang lahat ng bagay. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo ng aming Diyos, tagapagligtas. Amen. All is well, all is well. All is well. All is well. Kami nilito sa ating kabalikbayan. We have heard the message along. All is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest in the bright rest, for all is well. Amen. Mga punong bawat isa, mga kapatid, salamat sa ating Panginoon sa kanyang biyaya na pinagkaloob sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay may mga proseso sa mga bagay-bagay. At kung nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, mga kapatid, iba't iba ang proseso ng Panginoon. No? At hindi natin, sabi nga ng mahal na propeta, hindi natin na lubos maisip sa ating mga kaisipan kung paano ginagawa ng ating Panginoon ng mga bagay na yun. Katulad ng binanggit kanina na anong nasa iyong kamay, Moises, sabi ng mahal na propeta. May ganyang mensahe ng ating mahal na propeta na anong yung nasa kamay. Sabi nga ni Moises, stick. Kung sa atin, alam naman natin yung stick, mga barbecue stick yan, banana stick. Pero hindi yun, kundi tungkod. At kung nagbabasa kayo ng Bible, yun ay ordinary yung tungkod lamang. Pero later on, ang sabi ng Bible, yun ay tungkod ng Panginoon. Kaya nakita niyo mga kapatid, sabi nga nung mahal na propeta, God works in mysterious ways. Depende sa kanyang kalooban, sa kanyang kapangyarihan na ipapakita sa isang tao o sa mga tao. So, ganyan ang Panginoon, hindi natin maisip minsan. Kaya may proseso ng Panginoon, may mystery sa proseso ng Panginoon. Pero sa ngayon pa lang, sabi nga ni Jesus Christ, sa ngayon, hindi mo maunawaan. Pero pagkatapos maunawaan mo. Kahit ako nung noon, mga kapatid, bakit ganun? May mga ganyan na nangyayari. Pero later on, habang nagbabasa ka ng scripture, sabi nga ng Bible, sabi ni Jesus Christ, there's the scripture. Di ba kasi doon may buhay na walang hanggan. Habang nagbabasa ka ng message ni prophet, naintindihan mo yung mga bagay-bagay. Pero sa una, hindi pa. Tama, di ba, mga kapatid? Hindi, ba't kaya ganito? May mga ganitong pangyayari. Pero later on, sabi nga ng banal na kasulatan, saka mo maintindihan. Ang sabi nga doon ng ating mahal na kapatid ay sumunod muna. Pero sinabi rin niya ni Jesus, di ba? Mark chapter 16. Kung ikaw ay sumampalataya, hindi lang siya as in believe lang. Pwede kang, sabi nga ng mahal na propeta, pwede kang believe na believe, pero wala kang pananampalataya. Kaya kailangan yung pananampalataya kasi yung believe, sabi ni prophet, alam naman natin yan na kasabihan ng mundo na to see is to believe. Pero yung pananampalataya hindi nakikita ng naked eye, kundi ang nakakita sa pananampalataya, yung spiritual eye.
Kaya nga, hanggang ngayon, nagpapatuloy tayo kasi nga, hindi pa natin na nararating yung ipinangako ng Panginoon. Pero doon sa pananampalataya natin, yung spiritual eye natin, spiritual understanding, no? Alam natin yung ating pupuntahan kasi galing ka na doon. No? At alam natin na ipinaghanda na ng Panginoon yan. Kaya nga, sa binasa natin kanina, yung suffering, yung mga afflictions na yan, kaunting panahon, hindi habang buhay. Tama mga kapatid? Itong negative side natin na ito, sabi ng mahal na propeta, hindi naman to habang buhay. Although, in literal term, mamamatay ka talaga. Pero dahil may part ng Panginoon na nasa iyo na eternal part, yung eternal part na yun, no? Yung sa pinanggalingan mo, doon ka pa rin babalik. Kasi may bahagi ang Panginoon sa iyo. Mamatay ka man dito, literal, speaking sa katawan, pero sa Panginoon mga kapatid, buhay ka pa rin. Mamatay ka man dito, ang terminology ng Panginoon ay natutulog. Mystery yan eh. Sa mga unbeliever, mystery yan ng pagkatulog. Mystery ang resurrection. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi na mystery ito. Kasi minsan isang araw, mamatay ka man dito sa ibabaw ng lupa, alam natin na may resurrection sa isang mananampalataya. At magkikita-kita tayo. Hindi natin alam kung kailan, hindi naman sinabi ng Panginoon. Ang alam lang natin, yung pagkabuhay ng maguli. Pero hindi mo alam kung kailan ka mabubuhay maguli. Hindi mo rin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang sinabi lang ng Panginoon sa atin ay laging maging handa sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga ni Prophet, you act as a Christian. Kahit may mga trial, sabi ng mahal na propeta, manatili as a Christian. Diba, hindi naman lahat ng dinadaanan natin katulad nung nabanggit dati ng ating kapatid na Panay Valley, di ba? Meron ding mga hills to climb, saan nakanta. May kapatagan, may comfort na buhay, pero minsan dadaan ka sa trials. At yun ay parte ng pagiging isang Kristiyano. Kasi ganun din nangyari kay Kristo eh. Sa mga saints, di ba? Hindi sila nakalagpas sa mga bagay nila. Pero sabi nga ng mahal na propeta, ano ang nasa iyong kamay? Yun ang gagamitin ng Diyos para sa iyo. Kaya nga yung kanina, yung si Abraham, nagpaalam ba? Hindi na kayo mabasa dun eh. Diba? Ang sinabi lang ng Bible, kahit sa commentary o Revelation na kay San Pablo, bakit lang sila sa bundok? At hindi alam ni Abraham kung makakabalik pa sila, sabi ni Prophet. At sabi niya doon, sabi ni Parbanam dyan, sa kanyang mensahe na, wala talaga. Ang alam lang ni Abraham, iaalay yung kanyang anak. Inautos eh. Kaya sabi ni Prophet, binigay mo, tapos babawiin mo rin. Pero wala siyang magawa eh. Dahil si Abraham ay may pananampalataya. Sabi ni Brother Branham, ako pala yung papatayin mo. Sabi doon ni Isaac, ako pala. Kasi nilapag na siya eh. Di ba? Hindi talaga hindi matitigil si Abraham. Tutuluyan niya talaga eh. Sabi ni Prophet. Kasi nakakumana kahit sabi ng Bible yun eh. Pero nag-intervene ng Panginoon. Nakita ko na Abraham ang pananampalataya. Sabi nga ni Prophet, pag pinagbinasa yung kwento niya dyan, doon sa lugar na yun, hindi naman lilitaw yung ram eh. Yung lugar na yun, walang lilitaw na ram. Paano? Pero ang Diyos nagpalitaw pa rin ng ram. Pero sa lugar na hindi talaga. Kahit nga yung vision ni Prophet na about to sa grizzly bear, yung lugar na yun, wala. Brother Branham, sa tagal ko na dito nag-hunting, walang lilitaw na ganyan sinasabi mo. Pero sabi ni Prophet, nakita ko sa vision na dito yon. Kaya may pagligon-ligon niya, ito. Sabi niya, ay may kulang pa. Nasaan yung naka-checkered ng long sleeve? Nahanap niya. Wala pa, ay hindi pa dadating. At nung nakita niya yun, ito na, sabi niya gano'n. Ayun, dumating talaga yung vision na hinihintay niya.
nagkaroon ng katuparan. So, ganoon ang Panginoon, mga kapatid. Hindi nag-fail ang pangako ng Panginoon. Basta vision, lahat yan. May thus saith the Lord. Marami nagpupukol ng criticism kay Barbanam about sa mga ganitong bagay. Pero pag thus saith the Lord, mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon talaga yan, matutupad. Pero tayo, mga kapatid, kung mawala tayong thus saith the Lord, hayaan na natin yung minsan, mga sarili lang nating opinion. Pero pag sinabi ng Panginoon, through the scripture, tama yun. Sabi nga ng Bible, let God be true and every man a liar. Kasi ang Diyos lamang ang tunay at totoo. Tayo mag-fail talaga tayo, araw-araw yan, every minute talagang may mga pagkukulang. Kaya tayo nasa church, kaya tayo nananatili sa pananampalataya, kasi sabi nga ng construction, sa mga signboard ng construction, under renovation tayo talaga. Talagang araw-araw kino-construct tayo, may pagbabago, pagkabit, mali pala yan. Kaya minsan may, yung narinig natin, yung mahirap pag yung nagpipray na tayo nung nagpipray natin, tapos dumadating na yung katugunan ng Panginoon. Yun yung talagang lalo sa ugali, mga kapatid, sa attitude. Nung tayo sabi ko, Lord, kasi nabasa ko sa sinabi ni Prophet, maraming nagpipraise sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan, pagpalain mo ako. Ang nakakalimutan ng tao, sabi ni Prophet, ay ang ipanalangin na baguhin ang sarili. At kapag yun ay ipinanalangin mo, sabi niya, masakit ang pagbabaklas ng Panginoon, unti-unti. Pwedeng Holy Spirit ang magpapaunawa sa'yo. Pwedeng yung kapatid mo o pastor mo o sino man na may pahid ng Espiritu Santo na magsasabi sa'yo. At unti-unting babaklasin at pinakamatindi yung pride. Unti-unti niya. Minsan yun doon nakakalimutan ng isang tao, ipanalangin. Yun ang baguhin. Hanggang kanta lang, change my heart. Pero pag binabago na, doon nahihirapan. Kaya sabi ko sa inyo si pastor noon naririnig ko lang. Preach siya ng pagpapatawad, mga kapatid. Bata pa ako nagpapatawad. Siya, pagkatapos ng service, mga kapatid, may umiiyak yan doon sa pintuan. Ano, pastor? Kirain na natin, sabi ng mga people dito nun Humingi siya, pupunta siya dito. Pag nag-pray ulit siya, tatawagin siya ng Panginoon. Kasi kapipreach nga lang kanina naririnig ko lang ng bata yun yun nga. Na ngayon, hindi mo pa naunawaan. Pero pagkatapos, maunawaan mo. Yun, naririnig ko lang Ano nga kung nasa akin na nangyari, pagkatapos yung mag-pray. Yung tinest na kagad yung pag-uugali. Yun na pala, preno agad Di ba? Mahirap kasi, di ba, sabi nga ng mga aswang, may mga maitim pang mga ibon dyan, yung may natitira pa. Kasi nagbabasa kanyang message ng Prophet, may mga, sa Tagalog, may mga latak pa tayo na kailangan linisin. So, mahirap mga kapatid kapag ang Diyos ay kumikilos na para baguhin na tayo, minsan nasama yung loob natin. Pero sabi nga ng mahal na propeta, ang totoong may espiritu ng Panginoon, kapag may mga correction, you can stand correction. Hindi yung pagka merong rebellious spirit sa'yo, sabi ni Prophet, ipanalangin mo na yan. At ang rebellious spirit, makunat na espiritu yan. Hindi yung basta-basta yan matatanggal. At kapag may ganyan ka, at nahulog ka talaga sa ganyan, katulad ka ni Lucifer, at naka-lake of fire ang kahinatnan niya. So may mga proseso tayo, mga kapatid. Lahat tayo dito under process. Lahat tayo pinoproseso ng Panginoon sa ating mga pananampalataya. Kaya ang dalangin natin na baguhin talaga tayo ng Panginoon, hindi tayo doon na ng ganitong mga kalagayan. Kasi sabi nga ng mahal na propeta, ang habang sumasama, ang mga wicked o ang mga nasa sanlibutan ng church, ilalong lumalakas sa kapangyarihan na nandun si Kristo. Nawa, gano'n ang bawat isa sa atin na lumalakas tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Kasi ang world, sabi ni Prophet, wala na. The world is falling apart. Diba? Salamat sa Panginoon sa gabi ito, sa kanyang biyaya sa atin na tayo pinalakas muli ng salita ng Panginoon. So sa gabi ito tayo mananalangin. Kasama po sa prayer ng Diyos ang magbigay ng lubusang kagalingan sa sore eyes, masakit na lalamunan, at pabalik-balik na trangkaso. Sa kanya ko po binabalik lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ito'y prayer request ni Sister CJ. So, ito yung karamdaman nating ipapanalangin sa gabi nito. At alam po ang Diyos na may magagawa at may kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At isama niyo rin mga kapatid, ang bawat isa sa atin, na ang Diyos ang patuloy na pumatnubay. Isama niyo rin kami mga kapatid sa panalangin sa mga pangailangan namin financially, na ang Diyos ang siyang patuloy na mag-provide at nawa ang Diyos ang siyang patuloy na pumili sa ating buhay dito sa church mga pananampalataya natin. Tayo luluhod sa ating Panginoon, tayo manalangin.
Tayo manalangin sa aming Panginoon sa gabing ito bilang pasasalamat sa ating Diyos. O Lord God, kami muling nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa amin. Nawa ang bawat isa sa amin ay patuloy mong alalayan, gabayan sa mga proseso, God, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming mga pananampalataya. Lalo mo kaming patibay sa pananampalataya, O God, at nawa ang iyong banal na Espiritu Santo ang patuloy na magpaunawa ng mga bagay-bagay, Lord Jesus. Lord, sa aming pagpapatuloy sa pananampalatayang ito, o sa aming mga sarili lamang, ay hindi namin kaya makapagpatuloy. Ngunit nandiyan ang iyong banal na Espiritu Santo, ang patuloy na umaalalay sa bawat isa sa amin. Lord, ang dalangin namin na patuloy mo kaming bigyan ng kagalakan sa aming mga puso. Bigyan mo kami ng kalakasan sa aming mga pangangatawan, sa aming spiritual na kalagayan, ay patuloy mo kaming bigyan ng sapat na kalakasan, Lord Jesus, upang kami masumpungan mo, God,
na lumalakas at lumalago sa pananampalatayang ko, Lord Jesus. Lord, alam namin ang iyong pagdating ay nalalapit na, Lord Jesus. Ang dalangin namin ay makita mo ang aming mga sarili na handa, O God, sa iyong pagdating. Lord, patuloy mo kaming pag-ingatan sa lahat ng bagay. At Lord, ang aming mga sarili ay laging handa sa mga correction, Lord Jesus, sa pagtutuwid at sa bawat yung pagsaway sa amin ay maging handa ang aming mga sarili. Lord, sa gabing ito, patuloy namin itinataas ang iyong makapangyarihang pangalan ng Jesus Kristo na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Ang puso ko'y tutulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, magiging mo na ikaw ay mamasdan, magkarigan, sa iyo ay umisan. Ang puso ko'y namudulog sa iyo. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging kapatid mo, na ikaw ay mamasdan, magkarigan, sa iyo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pansinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pansinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Pagpalain ng Diyos, kanyang mga ginamit sa gabing ito, sadako na tayo sa isa pang bagay na ating gawain, ang pagtubalik na ating kaloob. Amin natin give the glory to Jesus. Give the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love will
Hallelujah. Tayo po'y muling madalano sa ating Panginoon. Magkatilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, magpapasalamat kami o Diyos sa gabi ito, sa kabutihan ng Panginoon sa amin. Salamat po Diyos sa mga salita mo, Panginoon, na iyong ibinigay muli sa amin sa gabing ito, na maging kalakasan ng bawat isa. Magpapatibay, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa. Lord, sa gabing ito, Diyos, Ikaw, Panginoon, ay siyang muli magpatuloy na pagkakalog sa bawat isa, Panginoon, ng bagay na yan, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Ikaw, Panginoon, ay siyang umilos muli sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na tunay ang iyong salita, Panginoon, sa gabing ito. Na binigay sa bawat isa, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, na nakinig, Ikaw, Panginoon, ay siyang patuloy na palakas sa mga ginamit mo, Panginoon, sa lingkod ng ito. Ikaw, Panginoon, ay siyang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa gabing ito, na iwalhati ang iyong nakitang pangalan. Lord, muli ang mga salaping ito, Diyos, na pinahagi ng iyong mga anak, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang ingat at nawa, Panginoon, magamit ito sa iyong susunod na kalooban. Sa pagsamantala namin, pag-iwa-iwalay, Panginoon, muli ingatan mo kami, O Diyos, sa aming pag-uwi, sa aming mga sarisaling tahanan. Gamit mo kami, Panginoon, ng ligtas. Lord, sa gabing ito, Diyos, Ikaw, Panginoon, ang siyang tinataas namin at dinadakila sa dakila mong pangalan si Jesucristo na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Bless you, Brother Rolly. God bless you, everyone. Tapos sa pangating gawain, mga kapatid, tayo ko yung magkamayan ng pangyan. Huwag natin, habang kailangan natin, feel my way with God.